Hey, what's up, millionaires? Nandito naman tayo sa isang session kung saan pag-uusapan naman natin ang mga rules na kailangan mo sundin ngayon na nagne-negosyo ka na at part ka na ng community natin sa Diamonds Business Club. So, let me explain to you our rules na kailangan mong step by step masundan para ikaw ay makapagsimula ng maayos. So, let's play by the rules. So we will discuss our golden rules, our group chat rules, and our Zoom meeting rules. So pag-usapan natin ang golden rules. Pag sinabi natin golden rules, ito yung mga pinakamahalaga. Ito yung pinakamahalagang mga rules na kailangan nating sundin. Pag sinabing rules, syempre dapat sinusunod yan. Hindi yan basta inaalam lang. So simulan na natin. Golden rules. Mentor or coach is always right. We should have this yes mentor and yes coach attitude. Pagdating sa negosyo, unang-una nang na-experience ng mga mentors at ng mga coaches natin ang mga do's and don'ts, mga tama at mga mali, yung mga sablay at mga suwak na diskarte sa negosyo natin. Upang hindi ka mahirapan, kinakailangan mo lamang magkaroon ng attitude na yes mentor and yes coach. The problem with a lot of people, sinasabi na yung gagawin. Sinabi ng kaliwa, kakanan pa din. Ano ngayon yung nangyayari? Naliligaw. At pag naligaw, kanino magagalit? Abay, sa coach and mentor din. Kumbaga sa gera, pag sinabi ng mentor mo, ng coach mo, ng commander mo, na kailangan mong dumapa kasi may nagpapaputok ng baril sa kalaban, huwag kang tatalon. Kasi pag tumalo ka, tataba ka talaga ng bala. Alam mo, ganyan na ganyan yung madalas nangyayari sa negosyo natin. Maraming mga tao, mga new members na hindi pa nila alam yung gagawin, pero ayaw na nilang sumunod. So, para hindi ka na mahirapan, huwag ka na mag-analyze. Sundan mo na lang yung mga guidelines doon sa system natin. So, simpleng-simple. If you think your mentor or your coach is wrong, go back to rule number 1. O, di ba? Yan talaga. Kumbaga, yan talaga yun eh. Wala na ba ibang sikreto? Parang ganito yan. Yung mga coach natin and mentors natin, noon, dumaan na sila sa hirap, dumaan na sila sa struggles, dumaan na sila sa mabato at masukal at malubak na daan. Anong ginawa ng mga mentor and coaches nung binuo nila yung sistema? Simple lang. Ginawa nilang patag yung daan, ginawa nilang sementado, inayos yung masukal, ginawang maaliwalas, at higit sa lahat, nilagyan pa ng red carpet. Lalakaran mo na lang. So, ganyan yung nangyayari dyan. Kaya, wag ka nang, ulitin ko, wag ka nang mag-analyze. Sumunod ka na lang sa ating sistema. And of course, you should learn the business. So, ano ba yung learn the business? Magsisimula ka sa pagsunod hanggang eventually, matututunan mo, malalaman mo, and pag alam mo na, meron ka na ring mga tagapagsunod. Sabi nga nila the great leader or a great leader begins by being a great follower. So, syempre, sa simula, you will run the system. And eventually, the system will run your business. Kaya, again, kaya ba natin gawin ang yes mentor, yes coach attitude? Anong sagot mo? Yes mentor. Diba? Wala na ibang sagot dyan. Okay? Then, when it comes to learning the business, we have our Diamonds Online Sizzle every Monday. You should wear pink. Kahit na nasa digital community tayo, maganda, pare-parehas tayo ng kulay ng damit. Just to, feel the essence of unity in spirit kahit hindi tayo in physical na magkakasama. Dahil ginagawa natin to via online nga. Kaya nga Diamonds Online Sizzle. And then, of course, we have our Tuesday and Thursdays na online business preview. So, for those people who want to learn how to earn sa Diamonds Business Club, you can attend this Tuesday and Thursday via Zoom and FB Live. Then, of course, we have our Real Talk. Real na real ang mga usapan sa ating Diamonds Real Talk. Every Wednesdays yan. And this is an exclusive training or gathering for members only. Then you have your subgroup gathering. So you can just put in your schedule dito sa baba, no?
Kasi kada subgroup natin o small group gathering natin, iba-iba yung schedule natin. So you can ask your coaches and business partners. So we have our group chat rules naman. Sa group chat natin, so once you're part of the community, ilalagay natin ikaw sa loob ng ating group chat sa Messenger. So yan, pag-uusapan natin ang mga rules natin dyan. Unang-una sa lahat, bawal ang scene zone lang. Mag-interact sa mga nasa group chat ng maayos. Bakit mahalaga po na hindi lang puro scene zone yung ginagawa mo, hindi ka lang passive na member dun sa loob ng group chat? Simply because we want to get to know you more. Gusto naming malaman ano yung mga nasa isip mo, ano yung nagiging reaction mo sa mga nagaganap, and gusto namin ikaw makausap. Kumbaga, in physical form, ito yung mga tsikahan natin na magkakasama tayo, pero nagkataon na nasa messenger nga, nasa group chat nga. Kaya kailangan mag-interact tayo dyan para alam natin na buhay ka pa. Okay? Then of course, bawal ang emoticon response. Respond to the question or statement properly. Alam mo, pinaka nakakainis, yung may magandang sinabi yung kasama natin sa group chat, tapos ang i-reply mo, yung iba nilalakihan pa. Diba? So, try to imagine, kung personal kayo nag-uusap, ang ganda ng sinabi, ang ganda ng pinag-explain, tapos ang na-reply mo lang, sa personal, gumaganon ka lang. Gusto mo ba yun? Ayaw natin nun. So, isa sa mga group chat rules natin, huwag tayo mag-emoticon lang dyan. Magsalita ka. Pwede ka magsalita kahit maiksi. Diba? So, post your activities. Gusto namin malaman ano yung mga pinagagawa ninyo during your time na nagbi-business kayo so that we can guide you kung meron kailangan i-adjust, and we can praise you kung tama naman yung ginagawa mo. Halaga na alam namin na very active ka sa community natin. Of course, be cooperative. May mga announcements, may mga importanteng messages dyan. Mag-response tayo, mag-cooperate tayo sa mga activities natin. Then, always back read before you ask questions. Alam mo kasi minsan, may announcement na binasa, tapos nagtataka na siya, ano nangyayari? Bakit ang saya-saya nila sa group chat? Hindi siya makarelate. Ang gagawin mo lang, simpleng-simple, magbabackread ka lang. So, everyday na pagkagising mo, after mo mag-pray, after mong gawin yung mga morning routines mo, basa ka ng group chat, backread ka. Ano kaya yung importanteng in-announce doon? Ano kaya magaganap today? Tignan mo na rin yung ating mga pages. Ano ba yung mga ganap natin for the day. Alright? Then another, bawal mag-post ng walang kinalaman sa business, lalo na kung negative ito. Avoid sending spam messages. Diba? Yung mga, minsan, wala namang kinalaman sa negosyo, may nakita kang kung ano-ano sa paligid mo, tapos isesend mo pa dun sa group chat natin. So, mas maganda na wag na, lalo na kung negative. Pero kung mga good vibes yan, meron ka na experience na maganda, o meron ka na kita maganda, okay lang din naman. Lalo-lalo na yung mga spam messages, yung isend mo to sa 10 group chat mo, ikaw ay suswertein ngayong araw, walang kinalaman yung pagsisend ng messages na spam na gano'n sa pag-asenso mo. Lalo-lalo na yung mga share this, tapos mukha pa nung, diba, kung mukha pa na yung, halimbawa, mukha ng portrait ni Jesus Christ yun. Share this, ikaw ay suswertein. Mga kapatid, hindi po nagpe-Facebook si ang Panginoon, diba? Para bantayan niya yung ginagawa mo dyan. Ang mahalaga yung puso natin, tinatrabaho natin yung dapat nating gawin, yun yung nakikita ng Panginoon. Hindi dahil nag-share ka, suswertein ka. Walang ganon. Alright? So, iwasan na natin yan pagsasend ng mga spam messages. Then, of course, we should conduct ourselves with respect para sa lahat ng mga business partners natin inside our group chat. So, mag-bridge or comment if someone posts achievement or react properly sa mga posting ng bawat isa. So, isa sa mga pinakamagandang part ng community natin is we are a community of positive people. We are a community of very supportive people. So, since nandito ka na sa community natin, I want you to start learning on how to appreciate success of other people. So, pag meron nag-post ng achievement dyan, tayo ang unang pumalakpak, tayo ang unang bumati, tayo ang unang mag-congrats. Bakit? Kasi sinasabi natin sa puso natin na tayo naman ang kasunod. Kaya yung mga tao na utak talangka, pag may nakikitang
achievement ng iba, nako, ang number one response ng puso nila, uy, kaya naman yan, na-achieve niyan kasi ganyan-ganyan. So, isipan na nila ng pangit na dahilan kung bakit nagkaroon ng achievement yung tao. So, huwag nating tularan yung mga utak talaga. Diba? Kaya negative yung buhay nila. It's because ganun sila mag-isip. So, tayo, pinapractice natin na positibo at alam natin na tayo naman yung kasunod. Then, add mo sa GC mga new members natin after yung step 1 natin ng catch up at i-welcome natin sila. Kaya, ikaw, pag na-add ka na, welcome ka. Please participate, makipag-usap ka. Huwag kang nakatingin lang doon na parang tarsier. Alam niyo yung tarsier? Yung nakakapit sa sanga tapos nakatitig lang. Maraming ganyan sa group chat natin, mga tarsier. Okay, so wag tayo magiging tarsier. Magpakatao tayo sa loob ng group chat natin. And last but not the least, happy lang. Bawal ang sad. Good vibes lang tayo lagi. Lagi tayong masaya. Lagi tayong suportahan, magkwentuhan. At sama-sama tayo mag-i-enjoy sa journey natin papunta sa tagumpay. Then we have our Zoom meeting rules. Pagka uma-attend tayo ng Zoom meeting natin, kailangan importante na be on time. Pag sinabi natin 7 o'clock, usually yan, 6:30, nakabukas na yung Zoom natin, you can come in early. No? Do not come in late. Pangit po yun. No? As much as possible, dapat early tayo para naiintindihan natin. Kasi mamaya, pagpasok mo, intense na yung pinag-uusapan. Ikaw yung mashock, di ba? Ano nangyari dito? Ba't napaka-intense ng topic? Yung pala, gradual pa lang naging intense yun. Kung hindi mo nasimulan, nandun ka na agad sa climax. So, mas maganda, on time tayo. Dress appropriately. Mentor, nasa Zoom lang naman, nasa bahay lang naman. Yes. So, mapapansin mo, even yung mga coaches, yung other business partners natin, talagang nakapang maayos na damit every time na uma-attend sa Zoom gathering natin. Bakit importante yun? Because we show respect dun sa business natin. Yes, this is an home-based business, pero wag naman yung home-based nga, nakapambahay ka naman, nakaputas yung damit mo dyan, nakikita ka sa camera, di ba? So, mas maganda maayos na yung itsura natin. Then use video when you can. Mag-open tayo ng camera. Online na nga lang hindi pa tayo nagkikita-kita. Ang nakikita pa natin yung naka-off camera ka. So, mas maganda na naka-on cam ka para alam namin na nandiyan ka pa. Nakikita ng business partners natin na, uy, okay to ang dami nating magkakasama. Pag puro naka-off cam yun, some of our business partners, hindi ka makikita, hindi ka makikilala. And even yung mga speakers natin would actually respond. Depende dun sa reaction mo sa loob ng Zoom natin. Diba pagka nakita ng speaker na masaya ka, na-excite ka, nakikita sa mukha mo na very, very cooperative and participative ka sa nangyayaring training o gathering, malalong gaganahan yung speaker natin. Right? So, please on your camera. Pag on na nga lang ng camera, hindi pa magawa. Pagyaman pa kaya. So, mag-on tayo ng camera. Then, set the right environment and background. Control background noise to the best of your ability. So, mapapansin niyo po ngayon, nandito ako sa living room. So, meron ako isang corner dito. Ito yung nook ko. Ito yung office ko dito sa bahay. Na pagka nandito ako, talagang naka-work mode ako. Alam ko na ito yung environment ko. Ngayon, kung maliit yung space mo, wala kang extra space dyan sa bahay, o yung iba kasi extra room, okay lang yan. Basta alam mo na pag umupo ka na doon, sa pwesto na yon, sa sulok na yon, ikaw ay nasa work mode na. And papatahimikin mo na yung nasa paligid mo. 'Di ba? Importante yon na alam mo, hindi yung nasa kama ka o nasa kutsyon ka na maya-maya lang habang nagte-training tayo, nakakatulog ka na. No? Never attend trainings na nakahiga kayo sa kama, kahit anong pagod ninyo. Kung nasa kama kayo, nandyan yung pinaka parang office mo, umupo ka dyan. Huwag kang humiga. Gusto mong yumaman, di ba? Magsakripisyo ka ng konti para sa kaalaman. Hindi po pwede na very relax ka, tutulog-tulog ka. Pangit po yun. Kumbaga, konting oras lang naman Ibigay mo na para sa sarili mo yung konting oras na ikaw ay matututo sa gathering natin. Then of course, stay muted until you are asked to speak para hindi maingay, di ba? Yung iba kasi naka-unmute, naririnig yung tawl ng aso, yung tilaok ng manok, yung kalampagan sa kusina, o lahat ng mga bagay na yan, naririnig. O yung tsikahan ninyo ng kasama mo sa bahay, kaya dapat naka-mute ka. So, be vigilant, no? Pupuntayan mo yan.
Some of the gatherings naman, you cannot turn on or you cannot unmute, no? Hindi ka makapag-unmute. May mga ganun namang klase ng gatherings tayo. So, just in case, please, no? Pakiayos. Then, make sure your internet connection is stable. Hanap ka na magandang pwesto. Then, do not multitask. Stay focused. Lagi ko nga sinasabi, wala naman tayong multitasking na ginagawa. What's happening is task switching. 1 second, naka-attend ka sa training, another second, kumain ka. So, nagta-task switch ka. No? Nagta-task switch ka, nagpapalit-palit ka ng task. Hindi talaga yung multitask. No? Mahirap yun. O hindi talaga nag-e-exist yun. Yung utak natin, nagta-task switch tayo every second. So, mas maganda, naka-focus tayo para hindi tayo ma-defocus. Then, of course, do not eat, smoke, or slurp your drink during our Zoom meeting rules, diba? Nakakaingit kasi pagka kumakain kayo, nagugutom din ako, lalo na pag ako yung speaker, diba? Then, of course, listen and don't talk over others. Assume you're being watched and heard at all times. So, importante po ito, no, na kapag nasa Zoom tayo, i-assume mo na merong taong nakatingin sa'yo since nga nasa parang public area na rin tayo niyan dahil sa online. Ngayon, may mga cases po kasi na yung tao may ginawang importante, nag-CR o kinausap ng anak, kinausap ng asawa, you can turn off your camera quickly kung magsi-CR ka, kung dala-dala mo yung device mo doon, yung cellphone mo, yung gadget mo doon. Kasi, di ba, nakakahiya naman kung nag-CR ka o may importante kang ginawa, tapos naka-on ka ng camera, makikita niyo ng iba. So, be careful lang din tayo doon. Okay? So, with that, yan, take down notes, importante. Ako po, kumikita na ako ng malaki sa negosyo natin. Hanggang ngayon, nagte-take down notes pa rin ako. Hanggang ngayon, may mga notebook pa rin ako for training. Importante yun. Lagi tayong matuto. Dahil sa pagkatuto natin, doon tayo gagaling. Maraming salamat and God bless you, millionaires. Spread the news. Send nyo po itong video na to sa mga partners natin or i-explain po ninyo itong nabasa ninyo sa mga business partners natin. God bless you.